Yo, what's up mga kapulido? May pag-uusapan tayo tungkol dito dahil itong ginagawa namin ay may problema kami. Pinto stock chain, stock rod. Ngayon, ang chain niya 90 links, dapat 2mm palaman. Yan. Kakasya dapat ang chain. Pero nagtaka ako, pagkasarado namin nakatras ang timing gear. Ibig sabihin, masyadong bitin ang chain. Masyadong bitin ang kanyang chain. Paano nangyari yon? Marami na kaming ginawang pinto, stock rod na naka 2mm palaman, sasakto pa rin yung stock chain. Paano nangyari yon? So, napag-discover ko, dapat patapos na to Nagbukas ulit kami. Dala ng may-ari ang head. Stock scam. Ito. May something fishy dito. Bakit? Masyadong bumitin ang kanyang timing chain. So, gumawa tayo ng pagsusukat mga kapulido. Stock scam head na dala ni customer. Stock head. Hindi ito yung dati Yung dati tapos na yun Tapos big bulb na branded. So gawa tayo ng pagsusukat dito. Kasi kung dadagdag tayo ng chain na 92 links, ang mangyayari sa chain is lalawlaw masyado. So, pagka lumawlaw masyado ang chain, ang tensioner ay mapapalaban at ang chain guide ay masyadong mababali. So, kung mababali masyado ang chain, hindi maganda yon. Masyadong lawlaw. Kung magla 92 links tayo para humabol lang. So, kailangan natin magkapal ng palaman pag 92 links tayo. Alright. Ay nako, problema to mga kapulido. So, anong oras na? Mag-alas 2 na. Hindi namin natapos ang aming trabaho dahil sa head na dala ni sir. I don't know my friend. So, gumawa tayo ng pagsusukat kung paano nangyari yon. Bakit marami na kaming ginawang pinto na tama pa yung chain kahit stock rod, tama po pwede yung stock chain. Bakit dito sa senaryo na to is nabitin kami. Nabitin ang chain. So, siya ito. So, dapat sasakto yung stock chain. Pag 0-0 ang gasket, bali base plate lang. Ngayon, kanina nung isasara ko na, hindi namin may sara kasi ang chain is hanggang dyan pa. Malaki So, hindi mo pwedeng puwersahin yan, mapuputol ang timing chain. So, kung gagawin mo naman is magna 92 links ka, so sobra naman ang ganyan. Mangyayari, atras mo siya, lalawlaw ang kadena. So, problema yon, may stress masyado ang upper chain guide. So, kailangan natin mag-customize dito. Piston, malamang ng full dome. Tapos, habulin natin ang kompresyon kasi magkakapal tayo ng palaman para umabante ang head at malagyan natin ng tamang tension ang 92 links. So, ito yung dahilan kung bakit. Papakita ko mga kapulido. Videographer sir, shoutout sa napagugwapo namin tropang tambay dito. Yan Okay. So, aking napagtanto, paano nangyari yun? Na masyado malaking palaisipan, ngayon lang ito nangyari Ito yung stock scam na dala ni sir. Mula pa sa Santa Ignacia, no? Nambalan. Santa Ignacia ba yan? Santa Ignacia, Nambalan, Tarlac. Ang nangyari is ito. Sukatin natin. So,
Sukatin natin mula sa lagayan ng cam bearing papunta dito sa kanyang rear face. Yan. Kailangan na makuha natin is yung pinaka ilalim ng cam bearing. Kasi yan ang pinaka basihan papunta sa kanyang surface. Yan, flat surface nya. Yan ha. So kailangan accurate tayo ng pagsusukat dito. Nakikita ba yung sukat? Hindi. Yung number. Ang sukat niya is 42.3 42.3. So mula dito sa lagayan ng bearing papunta dito 42.3. Ngayon, sukatin naman natin itong stock. Stock original. Ito ay stock scam na dala ni customer. Tipid eh. 42.3 yung stock scam na dala ni sir. Ngayon, sukatan natin tong stock. Nagtataka ako bakit ganun yung senaryo. Paano nangyari? First time ito mangyari. So, kailangan namin mag-adjust. So, yung stock, ayan. 41.2. Ayan na, galawin natin. 41.2. Lamang yata siya ng 1.1 dun ah. So magkakaproblema ka nga sa chain. Sukatin natin ang branded na head, TSMP. May MTRT pa ba dun? O may MTRT dun para sa inyo, susukatin ko rin. Yung standard 40, ilan yan? 41.2. Sukatin natin ang branded head, TSMP, big valves din. Wala na, imbes matapos tayo, uwi na lang tayo hindi nakapagpagana. Oh. Branded head. 41.3. So, mas malapit si branded sa stock. Hindi nga magkakaproblema sa chain nun. Ito natin ang MTRT naman. Shout out. Shout out kay Juan El Gastos. Ang batang araw-araw gumagastos. Yun, taga-Angeles. Ito, try natin to. Branded head. So, ang mangyayari nito, nagtitipid siya instead makatipid, mapapagastos siya. Kasi dadagdag tayong palaman, papalit tayo ng piston, tapos papalit tayo ng chain. Kasi hindi naman natin pwedeng ipilit na iatras dahil uumpog ang kanyang piston sa head. Buksan naman natin ito. Branded ulit. Ngayon may gustong mag-order, pwede. Big valves. Laring cam. Sukatan natin to. Ito mga idea lang para may mga idea tayo tungkol sa mga bagay nito. Kung bakit, ako nagtaka rin ako bakit ganoon yung nangyari. Standard 41.2, TSMP 42.3. Stock scam mumurahin na head 42.3. Lamang siya ng 1mm sa branded. Sa stock 1.1. Check naman natin tong MTRT head. Kailangan accurate yan ha. Ay, ito, sapul na sapul. 41.2. Parehong-pareho ng stock. Yun dapat yun mga kapulido. So wala tayong magagawa. Kailangan natin mag-adjust. Customer is always right, pero minsan wrong sila. Anyway, thank you. So gagawin namin ito para matapos na kami.
Dagdag trabaho nga lang. Salamat sa panonood. Na may natutunan kayo. Paalam! Sa maliit na munting video na to. Siyempre kailangan pulitin pagkakagawa dito sa Jetix. Alright, update tayo mga kapulido. So nag 3mm pa naman ako. Nagdagdag ako ng isa dun sa dati niya. Bali parang 4mm yung nadagdag. 4mm yung pinaka na-add compare sa standard. Bali 4mm. So tama na yun sa 92 links. Ayan yung tension. Kasi kung babawasan mo ng 1mm yan, masyado ng didiin ito. Wala na siyang adjustment. Tsaka yung chain guide, masyado siyang gaganyan. So, nagpalit din ako ng piston. Hindi ko na pinaketan kasi nga naka-atras na yon. Nakakuha pa naman tayo ng static compression na 11.5. So, pasok pa rin. Ang target ko sana dito is 12.5. Ganon. So, tutok talaga sana ito kanina. Ganon yung mga settings ko talaga. 2mm palaman. 2mm palaman. Tapos wala na lahat. Walang gasket pareho. Walang paper. Walang metal. So, doon sana natin makukuha yung magandang compression sa mga stock cam ko na ginagawa. So, dahil ito yung nangyari, negative. So, 170cc pala niyan to. Yun. At least, na-solve naman. Pero dagdag sa gastos ni customer, syempre. Palit ako genuine pang M3 na chain. Ayan, tips lang. Huwag sobrang diin. Yan, nagagalaw pa siya. Pag masyadong ganyan yung chain guide, hindi siya magtatagal. Makikita mo yung chain guide mo, nandito na, nakalawlaw na. Masira siya agad. So, hindi maganda yung sobrang baon. May consequences yan. So, yun, 6.8 Generic scam. Syempre, sa stock scam, at least na-solve yung problem. Yun. Okay na. Oil cooler, dala niya. Ayan. Papa-install siya. Nagdala siya na ito. Yung may vlog na tayo tungkol dito. Na may problema. So, ang ginawa ko is disable ko na lang to. Doon. Tapos, kuha dito. NCY, good luck! So, bibiritin namin tong walang pulley. Ganyan. Kasi pag inanlipigayan, I don't know, my friend. So, yun, pahinga muna ako mga kapulido. Oras na. Stress na pala, ligpit na ako. Pinauwi ko na yung mga kasama. Hindi natapos tong karga. Galing kaming Manila. Namili ng Racing Monkey. Racing Monkey eh. Open account ako sa Racing Monkey. Ubos, MTRT, saan ang natira? Yan. Magkakaibang brand. Pero dito, kung ano yung brand, ipapasok natin yan. Kahit ano pa siya. Gagawa natin ng paraan kung mismatch. TSMP, Pitts Bike, open account na tayo dyan. Racing Monkey, MTRT. Okay. Alright, so salamat po sa panonood. Naway may natutunan kayo sa munting video na to. Tingnan natin kung makakuha tayo ng top speed. Steel bore lang yan. Yan. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli natin pagkikita muli. Paalam!